welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Hello, good morning, magandang umaga. At ayan po mga katong, pakita ko po sa inyo. Ito yung saging na nabali noon. Yung mura pa lang natumba yung puno, kaya pinutol ni Greg, nilagay niya sa ilalim, sa tabi ng puno tong bunga. Kala namin mabubulok na. So nung may nag-araro doon na kalabaw, nakita niya nahihinog, tinuro lang, kaya kinuha ni Greg. Ayan, nahinog din kahit mura. Ang tamis pa. Dahil yung isa nga na ito, hinarbis na namin, tapos pinadala ko kay boss. Ayan. Ang tamis pa mga katong, hindi siya mapakla. Murang mura pa ito mga katong sa. Pero nahinog. Ayun, pinanghihimagas namin. Katamis. So ngayong araw ay Sabado nga po pala ngayon mga katong sat. Kaya nagpaparamdam na yung ulan. Yun o. Oh. Laki niya no. Laki no. So bukas tayo harvest dito mga katong. Bukas. Inaano ko lang yung mga hindi ko natapos kahapon na angatin ng baging. Buti na agapan natin yung punggos. May mga paisa-isa na sa dahon na batik. Yan ang mahirap pagka yan ay dumami. Mahirap ng kontrolin niya lalo pagka nag-ulan pa. Yun o, laki o. So bukas tayo mag-harvest dahil na-spray ko nga ito kahapon, kaya naalanganin tuloy. Dapat ayun, ma-oversize na iba nito. Marami-rami na rin ma-harvest natin o. Mahahalaw natin oh. Lalaki. Mga bungang puno lang yan oh. So tinatapos ko lang yung akyatin natin mga baging. Tulad nga po niyan, ibig sabihin makaka-harvest na tayo na hindi tayo napapasukan ng punggos. Ibig sabihin maganda yung pag-maintain natin ng mga gamot, mga pataba. Kasi yung iba yung karaniwan kasi nito mga katong, tulad ng huling mga unang alaga namin, ang palaya, hindi pa kami nakaka-harvest. May mga naninilaw ng dahon, may mga punggos na. So ibig sabihin natututunan na natin unti-unti yung tamang pag-aalaga. Nung nag-ampalaya tayo diyan sa kabila nung una, maliit pa lang, tinamaan na ng punggos. Kaya bago umakit sa taas, dilaw na yung dahon sa dingding, kaya mabilis nagiging buhay nila. Pero kung ganitong nami-maintain natin na maganda yung dahon sa dingding at nakakaakit na sa taas, ibig sabihin tatagal ang buhay nila, hahaba.
tatapusin ko lang tong sampahin ko nito at para magandang tignan, walang mga talbos na nakalaylay. Ayun oh, bukas excited tayo, unang harvest, unang halaw. Ang tagal din pala mag ano ng baging, magpalupot. Ang tagal. Okay, tingnan niyo po mga katongs kung paano sunugin ng pungguran ang punggos dito sa ampalaya. Ayan, tingnan niyo po nung bago ko nung nakita ko po itong dot po na yan, ito sariwa po yan, ang kulay po yan brown. Pagka yan po kung hindi naagapan, baka madami na yung sa isang dahon nito, madami na yan. Kung naagapan po natin, ayan, nabomba natin ng pungguran at ayan, nasunog po siya. Kaya iba talaga yung maagap, di ba? Kailangan alisto tayo niya sa punggos. Kahit anong halaman tinatamaan ng punggos mga katongs. Nasa atin na lang kasi kung paano natin alagaan yung ating mga halaman. Bigyan ko yung example, di ba? Kami mga magsasaka, pagka yung paa namin nasobrahan ng babad sa putik, sa tubig, minsan nagkakaroon din ng punggus yung paa, yung balat natin. Ano ba kasi ng alipunga, di ba? So once na nakakaramdam ka ng may alipunga yung paa mo, gagamutin na natin yun, di ba? So ano mangyayari pagka nilagyan natin gamot? Mawawala, matutuyo. So ganun din po itong halaman, sa halaman natin. Kailangan pagka nagsisimula pa lang, aagapan na natin. Kinakain pala ng manok yung mga papaya mga katongs. Mamaya kukunin ko yung mga nahihinog dun. So harvesting ko mamaya yung papaya kasi sabi ko kay boss ma-harvest na lang, sabay ko bukas dito sa Ampalaya ibiyahe. Sayang lang kasi pagka nahihinog tas tinutusok, nag-attract lang ng mga fruit fly. So mamaya sisimutin ko yung mga nahihinog, pakakain sa manok. Tapos yung mga bunga malalaki, harvesting ko mamaya. Para bukas itong ampalaya na lang harvesting namin ng umaga. So update ko muna kayo sa sa ginagawa nila doon. Yung sorting area natin na pinapagawa ni boss, magagamit na natin bukas. So update ko po kayo dito sa ampalaya natin sabi ko nga dito 1 week ang pagitan nito sa mga nauna. Halos na nga po yan magdadalawang linggo na nung diniliver sa amin, tapos magdadalawang linggo nung naitanim namin dito. Kasi nga sumobra lang po yung punla natin na grafted, sumobra ng 5 tray na mahigit. So kaya apurahan natin, ginayak tong area nito na tinudling, nilagyan ng plastic. So ang plano nga dapat namin dito mga katong, siling panigang po lahat yan, plano namin ni boss. Yun nga, may sumobra tayong punla sa grafted, kaya nataniman to. Nung nilang prep ko po ito mga katongs, ito talaga mahina totally yung lupa dito kasi hindi namin nalagyan inubis ng chicken manure buhat ng simula. Kaya ang ginawa ko nung nagland prep tayo dito, nung tinudling ko to, pinaupuan natin ng dupos. Napakainam mo ng dupos mga katongs, sabi ko sa inyo, subok na subok ko na po yan.
Tingnan nyo, magkakaibang sistema ginawa ko dyan sa tatlong tanim na grafted natin. Etong bungad, pinaupuan ko ng Unique 16 at saka ng calcium. Kaso parang hindi siya tumalab kasi nasa ilalim yan. Tapos isa pa, malaki, mataas yung naging tudling niya. Kaya nung nakita ko lang na hindi bumubulas, at saka ko lang pinaararo sa kalabaw yung tudling para medyo makakuan yung lupa. Tapos yun doon sa may dulo, ala po kami nilagay ng patabaron, tinanim lang po namin. So maganda naging bulas doon kaysa dito sa bungad. Pero mas maganda nagiging bulas na ito kaysa doon sa dulo. Kasi ito, pinaupuan namin ng dupos to. Sabi ko, 4 na bulto yung binili namin dito. Inubos ni Greg lahat yan sa 8 tudling. So yung isang sako kasi 20 kilos at divide natin sa times 4, 80 kilos po lahat yon. So 8 tudling to. Kaya sabi ko kay Greg, timbangin niya, hatiin niya sa tig sa 10 kilo. Kaya ngayon po, ayan, yan ang tumatalab. Talagang isang beses pa lang po kami nagpataba rito, yung calcium dinilig. Tapos eto yung huling pataba na tira namin dito, pinasabog ko sa nila sa loob na hindi pa naman nalulusaw. Ayan, oh. So ibig sabihin ang kinakain nito yung dupos na pinaupo natin. Kaya ayan, kita naman po, makita nyo, basta phosphorus po, malakas sa phosphorus yung lupa, malakas sa phosphorus yung kinakain ng halaman, lumalaki po yung tumataba yung sanga nya. Tapos marami nagiging sanga. Ayan, tumataba yung baging nya. Ayan, parang kuan, didiligan pa nga po namin ito na isang beses na triple 14 bago namin saraduan. Pasasara ko rin ng isang beses to at papakuan na natin para diretso maging maganda bulas niya. So yun nga lang po, ito pa yung wala pang ano nito, wala pang balag sa taas to. At saka yung tatlong tudling ata, tatlong butas doon sa kabila. So siguro bili muna tayo ng 20 kilos na one ply ito para dito, tsaka doon sa tatlong butas doon wala pang balag. So ayan, gumawa tayo ng daanan dito sa gawing gitna para pagka may kwan, madali na lang, hindi na tayo sasagad doon sa dulo. Ayan po mga katongso, ang ganda ng bulas talaga yung ampalaya dito. Ito talaga pinakamagandang bulas sa lahat ng tinanim namin na grafted. Pinaka mahina lang po talaga yung harap, pero yung doon sa likod maganda natin po yun. So mga ilan araw lang magse-7 na si utol dito niyan. Ayun, ang ganda po ng dahon, no? Nandito ako namamangha sa lugar na ito. Pero yun, andito mga katongs, maganda na rin ang bulas niya. Kinakain na niya ipataba. Ayun po. Tumatalob na ipataba yan. Greg, matatapos na yung kontrata niya kay Contractor Bentong. Ha? Matatapos na yung kontrata mo, ha? Hindi ka pa ito. Ayun, pagka kanto-kanto pa.
Dad. Ano sa... Bukasan mo. Right. Magulit ka. Bukasan mo. Ganito na lang kaya to, Mac. Ha? Ganito na lang kaya? May design na. Pinitin na lang. Mababa yung taga-pinis ko. Nalaban nga rin sa kanto din, makakadalaw pa lang ako. Alam mo yung nabili mo semento, Greg? Ha? Nabili ka ano? Nabili mo ball kasil? Wala. Ha? Ano binili mo? Ano lang, buti. Gunting? Engineer. Hindi na nabili mo ball kasil pa? Palupo na lang ulam dito sa bubong. Palupo na lang ulam dito, ano? Palupo. Malaki na yata yun. Ha? Ayun, ginagawa pa. Malaki talaga pumupukot niya, Rena. Mas kakahirap na yung pinakatakot sa ina. Kita sa ano yan? Nakakanta na rin gagawin mo. Hindi naman makakapasok yung ibon doon. Ha? Sagot mo ni Greg yun. Ikaw mo pa. Ha? Batuhin mo ng konti pa yung buto. Kanal. Kasarap din. Ha? Kasarap ni boss. Oo nga, batuhin mo yung butas ng kanal para hindi makalusot yung ibon. Oo. Hindi ko tinanggal to. Buti na natatadyo. Sana lang. Okay, ayan nga po. At busy sila doon. Dali si Greg, si Bentong at si Ayan papalatada. Si Kuya at saka isang manggagawa. Sila ang nagbububong. So, pakita ko po sa inyo mga katong, tumatalab na yung pataba. Ayan o, sariwa-sariwa na yung talbos niya. Nagmumura na o. Ayan, tingnan mo yung talbos niya po. Ganda. Ang kagandahan kasi sa pagkalagay natin ng pataba is basa yung lupa, kauulan lang. Kaya kahit na hindi natin tubigan ng ilan araw tulad yan, basa pa po. Ayun o, basa pa yung lupa. So kinakain ng kinakain ng palaya yung pataba kasi na medyo basa siya. Kung tuyo yan, hindi po kakainin yan eh. Kaya maganda yung pagka-ulan bago nating sinabog yung pataba. Tapos isa pa, maganda yung hindi pa nauulan yan kasi para makuha yung talab niya. Dahan-dahan. Kung maulan kasi yan, malulusaw lang yung pataba, mabibigla yung halaman natin.
So yun po ang nagiging kwan ng minsan ng pataba. Benepisyo sa ating mga halaman. Dati nawawalan ako ng kwan dito eh. Kumbaga nawawalan ako ng gana. Kasi talagang napakanipis niya mga katong sinan, halos kalahating buwan na parang wala kang nakikitang pagbabago. Pero ngayon yan, lumakas na yung lupa niyan. Maganda kasi nilagay natin na pataba, triple 14, dupus at saka 1620. May nilagay pa tayong nitrobor, tapos may nilagay pa tayong winner. So after 2 weeks magkano ulit tayo, magsasara tayo. Yan, okay lang natin na sarahan to kasi yun nga, pinadukit natin yung tudling niya kaya lumiit, kaya nakapagsasara tayo. So maganda-ganda na yung bulas din ng grafted natin dito sa harap. Ayan yan, maganda ng talbos mga ilang araw lang po yan. So ito naman yung mga tinanggal ni Utol na dahon. Ayan, mga nilinis niya yung nasa ilalim na mga sanga, mga dahon. Ayan so tapos na siya rito, nandun na siya sa dulo. Ang tagal din magpalupot mga katams, kasi inaalalayan natin yung talbos niya malutong. So ayan mga ganyan, bagya lang masagi, nababali. Kaya sinusuot ko lang, binibiting ko para kakapit naman yung kanya, yung balbas. Kasi kailangan natin iakyat to, yung mga ganitong baging niya. Yan ang mamumunga pa ng marami, matataba. So alam niyo mga katongs, yung dati kong ampalaya doon, yung pangalawang tanim natin doon sa sa dulo. Kasi yung unang tanim natin, tapos sinundan natin ng pangalawa yon na may halong pipino. Ayan nga po yun, yung nasa video na yan. Ganito ang arangkada niya nung simula. Ito yung ganyang itsura. Kasi ang sistemang pagpapataba ko doon mga katongs na ginawa, kamukha ng ginawa ko rito na nagtabon tayo. Doon ko nakita yon, kaya maganda naging talab doon, kaya inuulit natin dito sa mga bagong tanim natin yon. Kasi nung nagtabon ako doon sa dulo na yon, napakaganda ko ng ampalaya nun. Alam niyo po ba, yung 4 na paklam po yun. Tapos unang harvest nun maganda na. Sa pangalawa mag 800 kilos. Tapos sa pangatlo hanggang sa 10 puro tinulada hina-harvest doon. Nag-harvest tayo ng 1.3, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4 ganon hanggang sa makasampu yun. Yun nga lang, nagkamali ako doon mga kadongs dahil sinabayan ko ng pipino. Sinabayan ko ng pipino yung pagtanim doon. Masinsin lang yung tudling. Kaya nung kumapal yung ampalaya at kumapal yung pipino, nag-abot sa taas. Wala na. Kumbaga parang naburo na yung katawan ng ampalaya dahil sa sobrang kapal. Walang hangin na pumapasok sa taas at sa tagliran. Kaya biglang nanilaw lahat ng dahon nun. Sayang. Noon time naman na yun, dumaan yung bagyo. After ng bagyo, dun pumutok yung ampalaya na nag2,000 isang bundle. So kaya ngayon inuulit ko yung ganung sistema ang ginawa ko sa pagpapataba.
Tapos ang hindi ko lang inulit doon yung paglalagay natin ng ibang crop sa gitna. Lalo yung pipino, alam niyo naman yung pipino, napakalakas magkuha ng punggos nun. Kaya nung nagkapunggos yung pipino, nahaway ang palaya hanggang sa kahit anong gamot na binobomba natin ng matapang, wala na, kasi hindi naaarawan yung ampalaya. Talagang kulob na kulob po yan sa pipino at saka sa ampalaya, yung taas na yan. Kaya kahit na kami nung pagka namimitas, hindi kami makahinga sa loob. So gano'n lang nangyari. Kaya yun naman mga katongs, gano'n na sistemang pagpataba ang ginawa ko din doon sa ganito. Ginaya ko, inulit ko. Kaya ayan, ganito yung arangkada. Kaya nga sabi ko, wag lang magka problema to. Makukuha natin yung dating hinaharvest natin doon sa kabila. Okay, tapos na tayo mag-angat-angat. So pipitasin muna yung papaya para wala pala akong dalang linggaw para madahunan na sana. Unahin natin yung dulo kaya mapitas para bukas na lang natin dahunan, kasi ito nahihinog to mga katongs, sayang lang, nahihinog tapos nabubulok lang dahil tinutusok daing fruit fly.